Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Viral Broadcast PH sa momento pamagat na breaking news. Sara Duterte, bagong karelasyon, ikinanta ni Ramil Madriaga, kahihiyan ni Sara Itzo. So yun yung panonoorin natin. Actually, matagal ko nang naririnig itong about itong pagluta nga ni Madriaga, no? Tapos, syempre, hindi natin pwedeng paniwalaan agad yan kasi kung paniniwala natin agad si Madriaga, wala tayong pinagkaiba sa mga DDS na naniwala agad dun kay Guteza, di ba? So, hindi tayo ganyan. Dapat evidence-based tayo. So, dapat kunin muna ni Madriaga yung tiwala natin bago talaga natin siya paniwalaan. Kasi malay natin, set up lang or drama lang or nagsisinungaling lang, di ba? So, kung nagsasabi siya ng katotohanan, edi bonus na yun. Di ba? At least, madadagdagan na naman yung tinik kay VP Sara, di ba? So, bago natin simulan, Viral Broadcast page, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo natin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Philippine Noisy. Sa mga kanoisy, hindi natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, Viral Broadcast page, Philippine Noisy. Start. Ngayon, inaasahan ng marami ngayon ang paglabas ng mga arrest warrant sa iba pang mga opisyal na dawit sa flood control scam at pagnanakaw ng pera mula sa budget ng DPWH. Matatandaang sinabi ng Ombudsman Boying Rimulya na bago magpapasko ay ilalabas na ang arrest warrant ng di umano'y dalawang senador na pinangalanan ni District Engineer Henry Alcantara at DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Subalit hindi pa formal na pinangalanan ni Rimulya kung sino-sino itong senador ay matunog na ang pangalan ni Senator Jinggoy Villanueva, dating Senador Bong Revilla. Ilalabas na rin di umano ng DOJ ang arrest warrant sa mga sangkot na pinangalanan sa mga missing sabungero. Malaking challenge di umano ito sa pamunuan ng Philippine National Police lalo na at malalaking tao ang kanilang babanggain. Dawit dito ang multi-billionaire businessman na si Atong Ang at 25 mga pulis sa missing sabungero base sa mga testimonya ng whistleblower. Sa kaugnay na balita, VP Sara Duterte ay malaking dagok ang kinakaharap ngayon na maaaring magpapasibak sa kanya sa pagka-vice-presidente. Matatandaang noong nakaraang mga araw ay formal nang nagsampa ng mga kasong plunder, graft, malversation of public trust at iba pa ang iba't ibang mga grupo sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Tsaka yun nga, kung talagang seryoso talaga sila na i-entertain yung kay Madriaga, dapat maging cautious sila, maging maingat sila, no? Para hindi din naman masayang yung affidavit or yung mga expose ni Madriaga. Kasi kung padalos-dalos lang sila dyan, di ba? Kung sino man yung gagamit dyan kay Madriaga, is pwedeng magaya yan kay Guteza eh. So, dapat siguraduhin talaga nila para si VP Sara hindi talaga makawala. Diba? Kasi sayang din naman kung nagsasabi ng totoo si Madriaga, diba? Yeah. Kay VP Sara Duterte at iba pang mga opisyal ng DepEd na sinibak din dahil sa issue ng confidential funds at intelligent funds ng DepEd at Vice Presidente na hanggang ngayon ay hindi pa rin masagot-sagot kung saan at paano ito nagamit. Inaasahan din na sa darating na Pebrero sa susunod na taon ay magpa-file ulit ng panibagong impeachment case ang ilang grupo sa Kamara laban kay VP Sara Duterte. Isa pa sa malaking sakit ng ulo ngayon ni VP Sara Duterte ay ang pagbaliktad ng kanyang dati umanong security personnel at bagman na nakakulong ngayon sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig na si Ramil Madriaga. Meron ng sinumpaang salaysay itong si Madriaga na naglalaman ng lahat ng kanyang nalalaman para sa dating amo na si Sara Duterte at FPRRD. Ayon sa abogado ni Madriaga na si Atty. Palad ay masama umano ang loob ni Madriaga kay VP Sara dahil sa hindi ito tinulungan kung kaya siya nakulong dahil sa kasong isinampa ni dating presidential spokesperson Atty. Harry Roque ng kasong kidnapping sa mga Filipino-Chinese national. Sinampahan umano si Madriaga ni Roque dahil sa kinasuhan din nila si Roque ng kasong land grabbing dahil sa pangangamkam di umano ni Roque na malupain doon sa kanilang lugar sa Tarlac. Grabe sobrang lang talaga. Dadaig ng kapangyarihan eh. So, napakulong agad ni Roque. Pero si Harry Roque, sobrang hirap ipakulong. Sobrang dulas. Hito ba yun? Pa sa report ng Camp Bagong Diwa, ay makailang beses di umanong bumisita si Sara Duterte kay Ramil Madriaga sa kulungan nito dahil nababalitaan umano niyang babaliktad daw ito. Si Madriaga ay umamin na siya ang dating pinagkakatiwalaan ni Sara Duterte at FPRRD sa pangungulekta di umano ng pera mula sa mga POGO operations upang dalhin sa mga Duterte. Nung naging topic natin yan, sabi natin, mayroon daw isang preso, PDL, Person Deprived of Liberty, sa BJMP, doon sa Camp Bagong Diwa, sa Bikutan, Taguig. Mayroong isang controversial daw na PDL o preso doon. Lagi raw, lagi, hindi naman siguro lagi. Pero binibisita ni Sara. Kung hindi man si Sara, yung kanyang mga, mga Alipores. subo. Tulad nung isang Joyce, hindi ko alam. So, kung totoo, mapatunayan nila na binibisita nga
Eh di, ano pala, pwedeng may connection talaga. Diba? Pero yun nga, hindi natin pwedeng sabihin na 100% yun. Pero may something kung bibisita doon. So, ano ba yung mostly mga reason kung bakit bumibisita doon? Pwedeng concern lang siya? Or pwede din namang inaano niya na huwag kang kakanta, hanap ng tokwa ka. Diba? Pwedeng binakmail, pwedeng kinumusta, or pwedeng binigyan ng deal. I don't know. Hindi natin alam. Diba? So, okay. Sana makapakita sila ng ano na totoo talaga na binisita ni BP Sara dun. Ano? Kung sino yung Joyce na yun, pero napangalanan yung Joyce. Sinong nagbalita niyan? Simon Tulfo. Ha? Alam niyo Simon Ay, Tulfo? Simon. Kapatid siyempre yan ni Rafi, saka ni Edwin, saka ni Ben. Eh yan, medyo may pagkachismoso din eh. Pero kahit naman ganyan yan, sige, sabi nga, kung ano man sabihin niya, sige, ang importante, sige nga, tingnan natin tong sinasabi ni Ben Tulfo, ni Mon Tulfo. Nagpo si Mon Tulfo, sino ba tong PDL na kahit 10 oras ng gabi, binibisita daw ni Sara? Ha? Sino ba ito? Gaano kahalaga ito sa buhay ni Sara? Yun. Tapos, yung isang DDS vlogger din dati, na PBBM na vlogger na ngayon, si P. Balls Talakera, nagsabi, kilala ko yan, si Ramil Madriaga, kilala rin yan ni Harry Roque. Yun. Ha? Sabi ni P. Balls Talakera, mabait na tao yan. Kaya lang, talagang kontrobersyal yan. Importante yan kay Sara. At si Harry Roque, kilalang kilala yan. So, naintriga ako noon. Naintriga ako noon. Sabi ko, bakit nabanggit si Roque? Ha? Wala nga namang tawagan natin si Roque. Wala naman tayong contact doon. Tapos si Sara nababanggit. O yan. Ngayon, nung bandang huli, lumabas na itong balitang ito. Linabas ng Bilyonaryo News Channel. O, sabi ng Bilyonaryo News Channel, live ito, Kabunyog Ilmonggi. Isang PDL na nakakulong sa Camp Bagong Diwa ang nagpakilalang bagman di umano siya ni Sara Duterte. At marami siyang mga sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Yun, medyo nakakuha na. Kung dati ang pinag-uusapan lang yan ni P. Balls Talakera, ni Mon Tulfo, tapos tayo, biglang lumabas ngayon sa mainstream media na Bilyonaryo News Channel. Kasi kung totoo man na binibisita nga siya ni Sara Duterte, pwedeng binigyan siya ng deal na Duterte, diba? Tapos hindi nagustuhan ni Madriaga. Pwedeng ganyan. Kaya mag-i-expose siya. So meaning yung mga affidavit niya or yung gusto niyang isiwalat, pwedeng papatak na yun sa 50-50. Diba? 50-50% na may katotohanan. Diba? Dahil sa grudge. So dalawa lang yan. Dahil sa galit niya, gusto niyang siraan, or dahil sa galit niya, gusto niyang pabagsakin. Diba? Na may katotohanan. So, I think yan lang yung mga reasons dyan, Tapos niyan, lumabas na sa politico.com, lumabas na sa mainstream media. So kahit ngayon sa News 5, GMA, ABS-CBN, pinag-uusapan na itong si Madriaga. Sa 1PH. Kaya ano na ito ngayon? So medyo seryoso na. Ngayon, ang latest dyan, si Congressman Benny Abante ay ipapatawag niya daw itong si Madriaga. Kasi seryoso yung mga sinabi niya doon, lalo na yung paggamit di umano ni Sara, yung pagtanggap di umano ng pondo galing sa mga pogo operators at drug dealers. Ayun, medyo seryoso yun, kaya iimbestigahan na daw ng Kamara. Yun ang sabi ni Congressman Benny Abante. So ngayon ang tanong, may mga nagtatanong na sa akin, Attorney, di ba sabi mo noon, sa tamang panahon, magbibigay ka ng assessment diyan kay Madriaga kung mapagkakatiwalaan ba yan o hindi? O sige, pag-usapan na natin ngayon. Ha? Pros and cons, pabor at kontra, mapagkakatiwalaan ba si Madriaga? Sige, unahin ko muna yung kontra siguro. Okay ba sa inyo yun? Huwag muna yung pabor. Yung kontra muna. Bakit sa tingin ko, medyo questionable itong si Madriaga? Okay? O sige, unahin ko itong tungkol sa pabor, ha? Unahin ko muna yung kontra. Ha? Ano ba yung kontra? Ang una dyan sa kontra, na masasabi ko, una, ang dami niyang sinabi sa kanyang sinumpaang salaysay. Parang lahat na lang naman yata alam niya eh. Parang, medyo napakaano naman nun. Kontra muna tayo, Ilmonggi, tingnan natin Kaduda-duda. Di ba? Parang alam niya lahat eh. Alam niya lahat. Halimbawa, sabi niya, pinadrive siya ni Digong, ni Rodrigo Duterte. Tinawagan siya para i-drive yung 1 billion, yung Grandia na may lamang 1 billion. Grabe. Ibig sabihin nun, malakas siya hanggang sa presidente? Ganun ba yon? Pinadrive daw siya ng isang Grandia eh. Pwede din kasi kung tutuusin mo naman, si Sara Duterte naman is parang hinubog lang naman yan ni FPRRD eh.
'Di ba? Hindi naman babagsak si Sara Duterte sa estadong ganyan kung hindi dahil kay FPRRD, 'di ba? Kaya nga parang isasali din si Sara Duterte sa issue ng ICC. Kasi nung si Digong, yung mayor ng Davao is pinapalakad niya na yung mga DDS niya, yung squad niya. 'Di ba? Tapos nung yung time na ni VP Sara, parang continuous pa rin 'yun. 'Di ba? May basbas na lang ni Sara. So meaning hinubog, 'di ba? Si Sara Duterte ni FPRD, which is yung tatay niya. So kung dito na halimbawa ganyan, pwedeng i-connecta ni Madriaga si FPRD. Meaning, pwedeng yang si Madriaga, galing ba yan kay FPRD? Parang pinasa lang sa kanya, parang ginawang butler, ganon. O di natin alam. Diba? Pwede din namang hindi. Pwede din namang si Sara Duterte lang talaga yung nag-recruit. Diba? So, kung si Sara Duterte lang yung nag-recruit, pwedeng na lang yan, inspired pa rin sa tatay niya. Diba? Kasi magkadugo yan, par. Diba? Pinadive siya ng isang grandiya na may lamang 1 billion, dinala niya doon sa Muntinlupa. Pagdating niya daw doon, iniwan niya yung susi ng grandiya doon, linagay niya doon sa front wheel, sa kaliwa. Tapos may nag-drive na daw. Matindi naman. Matindi. So, ibig sabihin, hanggang doon kay Digong may connect siya. Una. Pangalawa, pati doon sa magnetic lifter. Yung magnetic lifter issue kay Manscarpio, alam niya rin yun. Kinausap daw din naman siya ni Ang gusto ko lang dito na marinig, yung affidavit ni Madriaga. Dapat isali niya rin yung sarili niya. 'Di ba? Akuin niya rin yung kasalanan niya. Hindi niya lilinisin yung pangalan niya. Unlike nung ginawa ni Guteza, ni Zaldico, 'di ba? So, kung willing si Madriaga na ibagsak din pati yung sarili niya, parang na lang, hahatakin niya si Sara Duterte, sabay silang babagsak. Parang doon, mas kapani-paniwala pa yun para sa akin. 'Di ba? I mean, pwedeng may paghugutan talaga na okay. Dahil sa galit niya kay Bibi Sara, siguro meron silang hindi pagkakaunawaan. 'Di ba? Kaya humantong siya sa ganito, naisiwalat na lang yung katotohanan. Pwedeng ganun yung mangyari. Pero kung yung Madriaga na to, same to kay Guteza, kay Zaldico, na parang hindi akong trumabaho niyan. Ayan, 'di ba? Parang ililinisin niya yung sarili niya. Parang questionable din to para sa akin, para. So, I hope you, may opinion about that, So, nasa sa inyo na lang yan kung maniniwala kayo kay Madriaga agad about dyan. 'Di ba? Kung hahatakin niya si Sara Duterte pababa, tapos siya parang malinis siya sa mga kwento niya. 'Di ba? Hindi ako kumakagat sa mga ganyan eh. So, nasa sa inyo na lang yan. Pero, yun nga, pakilala naman is bagman. 'Di ba? Baka magulat na lang tayo, bagman na hindi nakahawak ng bag. Di obra sa atin yan. Scorpio, nag-meeting daw sila sa BGC. Ang tindi naman. Ang tindi naman niya. Pagkatapos, kinausap daw siya ni Sara, buuin yung isip, yung makinarya ni Sara. Inday Sara is my president. Nung plano sanang tumakbo ni Sara ang presidente, siya rin ang pinagkatiwalaan ni Sara. Tapos nung nakaupo na si Sara, siya rin yung pinabuo nung Vice President Security Group. Ang tindi naman. Ang tindi, pati pagbubuo ng Vice President Security Group. Siya daw ang nagbanggit kay Sara Duterte na kunin sila Nolasco. Si Cornel Nolasco. At doon na rin daw, kinuha na rin sila Chika. Siya raw ang nag-training sa mga ito. Yun, matindi na naman yan. Pagkatapos, siya rin yung nag-drive ng mga duffel bags matapos ma-incat. Parang pala siya, yung overqualified ba? Na dahil sa pagiging overqualified niya, parang nagiging too good to be true na lang. Diba? Yeah. Yung confidential funds. Siya ang nag-deliver nito sa isang mayor sa Laguna. Siya rin daw ang nag-deliver nito ng mga duffel bags na ito na milyon-milyon doon sa comedy bar sa Timog. Nag-deliver din daw siya doon sa isang park. At least inamin niya. Yung kay Guteza kasi hindi. Di ba? Parang di niya daw alam kung ano ng bag. Sa parking ng ombudsman. Ang dami niyang alam. Ang dami niyang alam. Mga kabunyog mga kawan. Yun ang medyo nakakaano to eh. Nakakatakot pagkatiwalaan. Kasi sa bandang huli, paano kung bikoy ito? Babaliktad. Yan yun. Alam lahat. Kumbaga, lahat ng issue tungkol sa mga Duterte, alam niya, pwede siyang magtistigo. Pwede siyang magtistigo sa confidential funds. Pwede siyang magtistigo kay Manscarpio doon sa magnetic lifter. Pwede siyang magtistigo kay Digong Duterte tungkol sa mga pera. Pwede siyang magtistigo kay Sara na mga pundo sa pogo ang ginamit at illegal na droga sa kampanya. Pwede siyang magtistigo sa halos lahat ng illegal na ginawa ng Duterte. Medyo medyo overqualified. Nakakatakot ito kasi
Pagka ganun na kasi napakarami mong alam, lahat na lang ng bagay alam mo, ay medyo magduda ka na. Magduda ka na. Ha? Kumbaga tahi-tahi lahat. Sa isang testigo, kuha niya na lahat. Ha? Parang SM, ano? We've got it all. Ano? Siguro yung excuse me. Siguro yung gustong itumbok dito ni Attorney Enzo is what if may sa kanya, no? May lumapit sa kanya na ito dapat yung sabihin mo, ganito dapat yung expose. Alam nyo yung parang siraan si VP Sara na sagad yung gagamiting diskarte. Diba? Pwede ding yun yung mangyari, Pero yeah, pakinggan pa natin. We've got it all for you. Kung anong kailangan mong testiguan ko? Nandito ako, alam ko yan. Ayun, medyo nakakaduda yun. Ano? Pangalawa. Ito na, pangalawa. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang siya nagsasalita? Tama po yung comment nyo. Bakit ngayon lang? Well, kung bakit ngayon lang, pwede nga na parang nagkaroon sila ng deal tapos hindi naabot yung deal ni VP Sara, di ba? Kasi yun nga, parang bumibisita doon sa sa kulungan. Di ba? Pwede din namang parang finulgay na lang. Pwede din namang blackmail. So I think valid pa din naman yung reason na yan. Or maybe may lumapit sa tao na yan, di natin alam. Di ba nakalaban din ni VP Sara? Masyado namang masyado. Nakulong siya noong 2023. Nakulong siya noong 2023 sa kasong kidnap for ransom. Ay di dapat noon pa nagsalita ka na. Ganito yan, ganito, ganyan. Wala ngayon lang siya pinag-uusapan minura Baka na tayo. dahil sa takot. Impacto daw tayo. Ay tingnan nyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Ayaw nila ng fair na analysis. Minumura tayo nito. Bakit? Ano bang gusto mong marinig, Kirby Trinidad? Nagsisimula pa lang tayo sa kontra. Mamaya naman yung pro, okay? Tama naman. Yan din yung ayaw ko dito sa I know mostly dito meron yung loyalists, meron ding pinks. Diba? Pero parang minsan ginajudge din nila tayo parang yung conviction natin about yan sa mga issue ngayon, diba? Is dapat kung pabor-pabor talaga sa admin, pabor-pabor talaga sa pink. Ayaw ko kasing maging ganyan pa rin na parang halimbawa, paglabas ni Madriaga, ang gusto nyo, invested agad tayo kay Madriaga. Yan ba yung gusto nyo? Na paniniwalaan natin agad si Madriaga? Makikipagbardagulan tayo kay Madriaga kahit hindi tayo sure? Diba? Na totoo talaga, credible talaga yung mga sasabihin ni Madriaga. Ano yun? Para lang gusto talaga natin na masiraan si VP Sara, dapat kagatin natin si Madriaga, dapat paniwalaan natin. Dapat mag-illusion tayo na totoo yung lahat ng sasabihin ni Madriaga. Kung yan yung gusto nyo para ano pa nagalit kayo kay Marcoleta na nagtiwala siya agad kay Guteza? Diba? Kinuwintuhan nyo si Marcoleta na tanga-tanga, ob-ob, dahil sa pagtitiwala kay Guteza. Tapos ngayon ang gusto nyo, parang porkit merong malaking chance na masiraan si VP Sara ni Madriaga, pagtitiwala agad natin. Hindi pwede yung ganyan par. Ako talaga makikipagmatigasan talaga ako sa inyo sa part na yan. Diba? Hindi talaga ako agad-agad na magtitiwala, especially like this. Kasi ang pangit naman par na kung ano yung binabanat natin sa kabila, diba? Is yun din yung gagawin natin. Diba? Alam niyo yung ganyan na hate natin, na parang sobrang bilis niyong magtiwala kay Madriaga, sobrang bilis niyong magtiwala kay Zaldico. Tapos ngayon ang gusto niyo, dapat magtiwala tayo agad kay Madriaga. Diba? Ayaw ko ng ganyan talaga par. Hindi niyo talaga ako mapipilit sa part na yan. Pasensya na. Sana respetuhin niyo yung stand ko about yan. Kung kayo is sobrang nagagalak kayo na meron na namang lumitaw, diba, na against kay VP Sara Duterte, and then gusto niyo paniwalaan, opinion niyo rin yan. Di ko rin naman kayo pipilitin. Diba? Irerespeto ko yung opinion niyo. Pero sana wag niyong sa opinion ko na parang iano niyo rin ako na pagtiwalaan agad si Madriaga, diba? Yun lang naman sa akin. In Candes? Kung gusto nyong ganitong discussion, sige, manatili kayo. Yung mga hindi naman kumbinsido, pwede naman kayong magsabi ng hindi kayo kumbinsido, pero huwag kayong mambabastos at huwag kayong magmumura. Ang pangit. Tama. Para kayong DDS na DDS eh. Pwede naman kayong diba? impro Duterte. Diba? Yan yung iniiwasan ko.
na maging asal DDS tayo. Para ano, pati hate natin yung DDS para sa sobrang pagka-fanatic. Diba? Anong gusto nyo? Maging fanatic din kayo ng admin ng nasa Pinks na di nyo na lang din namamalayan, nagiging DDS style na pala kayo ng pagka-diehard. Diba? Hindi pwede dito yung parang kung sino yung lulutang na ebidensya as long as papabor sa'yo, kakagatin mo. Yan yung kinapahamak ng kabila eh. Yan yung kinapahamak ni Marcoleta eh. Nung lumitaw si Gutesa, nagtiwala agad siya. Bakit? Hindi siya nagtiwala dahil si Gutesa yan. Concern siya sa Nagtiwala siya kay Gutesa kasi alam niya na papabor kay VP Sara Duterte. Papabor sa mga Duterte. Diba? Ngayon, sino yung kawawa? Si Marcoleta. Diba? Basta-basta siya nagtitiwala eh. Mr. President, kasalanan ko ba na nagtiwala lang ako sa taong to? Anak ng toko. Kasi kung magtitiwala tayo agad kay Madriaga tapos mali pala si Madriaga, pakulo lang pala si Madriaga, tayo na yung tatawaging ob-ob. Diba? Ayoko ng ganun para ipa-flag tayo as parang kaugali na ng mga DDS. Yun yung iniiwasan talaga natin dito. So, yeah. Na medyo naman, yung kagalang-galang naman ang pagiging pro-Duterte nyo. Ha? Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so yun, medyo bigkit ngayon lang. Di ba dapat nung inaresto ka nung 2023, sa tingin mo, biktima ka ng persecution, kasi mamaya, sasabihin ko sa inyo, ang sinisisi niya sa pagkakakulong niya si Roque. Ginantihan daw siya ni Roque. Oh, okay, kung ginantihan ka ni Roque, bakit hindi ka kaagad nagsalita? Di ba? Dapat nung inaresto ka nung 2023, sinabi mo na yan. Sinabi mo na ikaw ay malapit kay Sara Duterte, malapit ka sa mga Duterte, kaya lang ang nakaaway mo ay si Roque, ngayong ginantihan ka ni Roque. O di ba? Yan yung bakit ngayon lang siya nagsasalita? Pangatlo, yung biglang pagbabago ng kanyang record. Medyo nakakaduda yan, yung pagbabago ng kanyang record at katauhan. Bakit ko nasabi yan? Sa simula't-simula pa, ang pagpasok niya sa Duterte, mga illegal na ang pinagagawa sa kanya. Mga illegal na yung pinagagawa sa kanya. Mga illegal. Tulad nun, pinag-drive siya ng 1 billion daw na yung Grandia na puno ng 1 billion. O illegal yun. Pinabuo siya nung makinarya ni Sara, yung isip. Makinarya sa eleksyon, siya daw ang founder nun. Pero ang pera daw nun galing sa Pogo. Siya ang taga-pick up ng mga donations ng mga Pogo operators at drug dealers. O illegal na naman yun. Pagkatapos yung pagdadrive ng mga milyon-milyon sa duffel bags galing sa confidential funds, inutusan daw siya ni Lulasco. O yun, na naman yun? Illegal na naman yun. So ibig sabihin, ang daming illegal na ginawa niya. Tapos sa bandang huli, ang naging issue sa kanya, pinaglaban niya yung mga magsasaka na kinamkaman ng lupa ni Roque. Land grabbing. Pinaglaban niya yon. Dahil daw sa paglaban niya para sa mga magsasaka na kinamkaman ng lupa ni Roque, ginantihan siya ni Roque ng kasong kidnap for ransom. Yung mga Filipino-Chinese na gawa-gawa lang daw yun ni Roque. Parang bigla yung shift. Involved ka sa mga illegal. Illegal yung mga pinagagawa mo para sa mga Duterte, tapos bigla ngayon nakipaglaban ka sa magsasaka ng Bataan, linabanan mo si Roque. So parang conflict pala siya. So parang siya, modern Robin Hood. Yun yung gusto niyang iparating. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo, para na mahirap kasi magtiwala agad sa panahon ngayon eh. Pero what if decoy lang yan? Diba? What if ginagawa niya lang yan out of anger? Diba? What if ginagawa niya lang yan kasi pinag-utusan lang siya? Diba? Hindi porket papabor sa atin na anti-Duterte is kakagatin agad natin. Huwag ganun. Diba? Maging maingat tayo. Diba? Yan lang naman. Parang biglang biglang sudden shift. Yun? Medyo nakakaduda. Parang bigla lahat ng mga ginagawa mo masama, tapos sa bandang huli, gumawa ka ng mabuti para sa mga magsasaka. Doon ka pinag-initan ni Roque. Yun din yung sinasabi niyang dahilan. Bakit masama ang loob niya kay Sara? Sabi ng abogado niyang si Torny Palan, sumama ang loob ni Madriaga kay Sara kasi nung kinasuhan ni Roque siya, humingi siya ng tulong na sabihan si Roque na wag namang gamitan siya ng ganon. Tulungan siya laban kay Roque kasi mali yung ginagawa ni Roque. Hindi daw siya kinampihan ni Sara. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mga bagay na medyo questionable, di ba? Oo nga. Kung analisahin ko rin, parang questionable yung sa magsasaka, Parang lame yun. Siguro, sabihin natin, what if totoo talaga yun? Sige yun na, pero sobrang hirap paniwalaan. Yung part na yun na parang, yung magsasaka thing na parang pinaglaban niya, Tapos, yun nga naman, kung excuse na yun, niya yun, what if
excuse niya yun. Sobrang lame ng excuse niya, no? So, siguro, yung gustong iano ni Attorney Enzo dito, baka may other reason, di ba, kung bakit nagkawatak-watak sila. Bakit nagkapikunan sila ni Roque. Di ba? Tsaka siguro yung main totoong reason doon. Pero, bakit naman isusugal ni Madriaga, di ba, na inamin niya na meron silang hindi pagkakaunawan ni Roque tapos bigla siyang babaliktad kay Sara Duterte. So what if itanggi ni Harry Roque yung magsasakay issue? Pero ano din naman, I think hindi din naman masasabi ni Harry Roque kung if ever illegal yung reason kung bakit nag-away-away sila, di ba? Di ba? What if hindi sila nagkasundo sa pera, sa hatian? I don't know, di natin alam. Di ba? Pero I think hindi naman siguro sasabihin ni Roque yan or aminin kasi mas lalo siyang madidiin. Madadagdagan yung issue ni Harry Roque, di ba? So mahirap din talaga siyang analisahin, ano. So yeah, kaya ano ba sa tingin niyo sa part na yan? Medyo questionable eh. Kaya sabi ko, parang teka muna, panipaniwala ba Parang itong si Gutesa. Madriaga? Yan yun, ano? Dito naman tayo sa cons, okay? Pakinggan nyo naman itong cons. Hindi cons, pro. Ito naman. Bakit naman pwedeng masabi rin naman natin mapagkakatiwalaan itong si Madriaga? Ito naman, paano naman nating masasabing mapagkakatiwalaan si Madriaga? Unang-una, Baka nag-away-away sila. Unang-una, yung mga sinasabi ni Madriaga na mga facts ay pwede namang i-verify yun. Verifiable naman yun. Halimbawa, sabi niya, nagklase siya sa College of Law sa San Sebastian, 1991 to 1995. Madali lang naman yun. Mabiverify naman yun. Mabiverify naman yun sa San Beda. Nagklase nga ba siya ng 1991 to 1995? So, hindi siya pwedeng magsinungaling doon. Once na sabihin niyang nagklase siya ng law sa San Beda, at nag-take siya ng bar noong 1995, hindi nga lang siyang pumasa, di madali lang naman niyang makita. Pwede yun. Hindi siya pwedeng magsinungaling noon. Kasi sasabihin mo, nagklase ka ng law, San Sebastian pala. San Sebastian. Pangalawa, sabi niya, naging intelligence siya, na-involve siya sa mga intelligence agencies ng gobyerno. EIIB, yung Economic Intelligence Investigation Bureau, National Security Council, ISAP. Madali rin naman ma-verify yan sa mga opisina na yun ng gobyerno. Verifiable naman yun. Tama. Di ba? Kung mabe-verify nila yan, pwede. Pwedeng dyan sila magbase na may katotohanan niya. Dapat, damihan ni Madriaga yung connection niya or yung linkage niya. Di ba? Linkage, tama ba yung word linkage? Basta damihan niya yung pwedeng mag-link sa kanya kay VP Sara para mas lalong magiging credible siya, di ba? Pwede din yun. Ang isa pa, yung sinabi niya na siya ang founder, national founder ng ISIP, Inday Sara is my president. Siya ang yun, marami siyang ebidensya doon. Pinost niya sa kanyang Facebook yung certification ng ISIP na siya ang nakalagay na founder, national founder, convenor. Yun, hindi niya pwedeng magsinungaling doon. Kasi may mga pictures pa siya na pinost niya si dating spokesperson ni Sara Duterte, si Attorney Reynold Monsaya. Provide an evidence of payment so that we can file an appropriate action for syndicated estafa po. So ang nakikita po natin dito ay the only solution to prevent this annual Hajj scam is the privatization of the Hajj. Considering that the NCMF is acted as quasi-travel quasi-service provider, which is prohibited by Republic Act. Ano na ba tong video na to? Saan ba to about? Connected ba ba to sa Madriaga? Kung tutusin ito ay 5,000 lamang. So ito po, we are demanding this committee to ask the NCMA to explain where the money paid, this $3,300, kung saan pumupunta. Gusto po namin ng transparency. Dahil yan po ang gusto ng Commission on Audit during non-Congress that we already established this So about siya sa COA. So I think hanggang dito na lang muna. So kayo ano masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Viral Broadcast page. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo rin yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun para. Speaking of, di ba? Speaking of, Madriaga. Di ba? Bagman di umano ni Sara Duterte. I'm sorry na rin sa lahat sa inyo dyan. Diba, na gusto nyo rin yung mga ganito na madagdagan yung mga kaso ni VP Sara Duterte. I mean, kahit
tayo naman, kahit ako naman gusto ko yun kasi yun nga parang naiinis pa ako dun sa yung sa impeachment na parang sobrang bigat na sana tapos hindi natuloy, di ba? So of course, gugustuhin natin na makasukan na naman si Bibi Sara para tuluyan na talaga mapapagsak. Pero not on this level, men. Di ba, na parang tatanggap na lang tayo ng mga chief na na mga witness, di ba? Dapat i-make sure muna natin bago tayo magtiwala totally Kasi yun nga, yung iniiwasan ko lang naman talaga is yung mag-astang DDS tayo ba? Di ba, na porkit papabor sa atin, kakagatin natin. Di ba? Porkit mapapaginabangan natin, kakagatin natin regardless kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Di ba? Iniiwasan natin yan kasi yan yung ayaw ko sa kabila eh. Di ba? Yan yung pinakaayaw ko sa kabila na parang anak ng tuho ka kayo, nagtitiwala agad kayo kay Gutesa na linis-linisan sa sarili tapos yung mga sinisiwalat niya mga hunghang, di ba? Yung kay Zaldico na sinisiraan niya si PBBM. Tapos 100 billion daw, billion or million. Sila ni Martin tapos siya wala. 'Di ba? Clean lang siya. 'Di ba? Kahipokrituhan, 'di ba? Katangahan. So hindi tayo pwedeng magtiwala agad sa mga ganyan para yung mga ebidensya na kakalabas pa lang pagtitiwalaan mo agad. Pero hindi ko naman winawala talaga, 'di ba, yung credibility ni Gutesa. It's just kailangan niya muna akong pasikatan like itodo niya muna yung expose niya bago niya ako tuluyang mapaniwala Like for example, yung sa impeachment ni VP Sara. 'Di ba, hindi naman tayo agad nagtitiwala doon sa pinaggagawa nila na mga expose about kay VP Sara. It's just nung lumabas na yung mga Mary Grace Piatos na may mga papel talaga, may mga pirma talaga, doon na tayo maniniwala. Para like, anak ng toko, totoo talaga tong Piatos na to Tapos kung sila yung tatanungin sa kabila, kung ano-ano yung pinagsasagot. Like for example, si Bato, mga Piatos, maraming Piatos sa Davao. Tapos malaman-laman natin, wala naman pala talagang Piatos sa Davao. Di ba? Walang Mary Grace Piatos. Wala lang, may masabi lang ba? Di ba? So yan yung iniiwasan natin. Ayaw natin yung maging ganyan na ma-flag tayo as kagaya na tayo ng mga DDS. Di ba? Hindi tayo ganyan. Well, kung ganyan kayo, di ko rin kayo masisisi para. Di ba? Irerespetuhin ko na lang din yung opinion nyo. Pero sana naman yung sa akin din. Di ba? Kasi dito talaga nakaka-experience ako dito ng yung parang kini-question yung natin na kesyo ganyan. Ba't mo inaaway yung yung witness na papabor sa atin? Like, what? Di ba? Ganyan na ba tayo Ganyan na ba yung level natin? Ida-dive talaga natin yung level natin para lang mapabagsak natin yung tao. Dapat kung pabagsakin man natin yung tao may katotohanan. Di ba? Kaya nga yung kay Trillanes, naniniwala ko ng credible yung sa kanya. Kasi may mga ebidensya siya Diba? Evidence-based tayo. Huwag tayong maniwala sa mga Duterte na mga statement pa lang paniniwalaan nila agad. Diba? Ayaw natin ng ganun. Dapat mag-ingat tayo. Yung trust natin, huwag natin basta-basta ibigay. Kasi mahirap na. Tayo lang din mapapahamak kalaunan. Diba? What if, merong nag-escalate nung kay Madriaga ng mga kalaban ni Sara Duterte para pabagsakin siya. Tapos what if mabuko yun? Di yari tayo, nagtiwala tayo agad. Diba? Dapat lang tayo. Total, hindi lang naman yan yung ikakasira ni VP Sara Of course, yung sa impeachment niya, babalik pa yun Diba? Yung impeachment talaga, makatotohanan talaga yun. Kasi kung hindi makatotohanan yun, hindi pipigilan ng Duterte Black yun. Hahayaan nila na mag-trial sana yun. Pero dahil pinigilan nila, malamang sa malamang, grabe yung katotohanan sa part na yon. So, meron pa naman tayong ilang taon na ba? 2, 3 na mag-impeachment trial ulit. Tapos, I think may narinig na ako na kinasuhan si VP Sara. So, abangan natin yon. Siguro, kung susunod tong Madriaga thing na to, bonus na lang yon. Diba? Pero again, wag tayong bumaba sa level ng kabila, okay? Wag natin silang gayahin na porket papabor sa atin is kakagatin natin.
Diba? Huwag tayong ganyan, par. Huwag tayong ganyan. Or siguro kung ganyan talaga kayo, di ko na kayo mapipilit. Pero huwag niyong ipilit din sa akin. Diba? Respetuhan na lang din tayo. So kita nyo, si Attorney Enzo, inaway. Well, dito din naman ako, nakakaranas din naman ako ng may mga nangaaway talaga. Diba? Pasensya na kayo, hindi ako yung tipo na diehard na makikipagmurahan talaga, makikipagbardagulan talaga. Hindi talaga, sobrang hirap talagang gawin ng ganun para So, di ko kayang gayahin yung ibang vloggers about yan. So, kung gusto nyo ng aggressive, di ba, na nagre-react, hindi, doon kayo sa kanila. Basta tayo dito, nanonood lang tayo dito, simple lang, di ba? Total, may mga nakikita din naman akong yung mga kababayan natin na na-appreciate nila yung mga ganito, di ba? Mga komentary natin na parang, sobrang, parang nood-nood lang. Diba? Hindi na para atakihin natin sila personal. Minsan din talaga, umaatake tayo ng personal. Pero, ewan ko kung personal ba yun. Like, for example, sabihin ko sa inyo na naiinis ako sa mukha ni Amy. Kasi naiinis naman talaga ako sa mukha ni Amy. Naiinis ako sa kahipokritohan ni Senator Marcoleta. Naiinis ako sa kaanuhan ni Robin Padilla. Hindi natin sabihin yung word, basta naiinis ako sa kaanuhan, diba, ni Robin Padilla. Naiinis ako sa tapang-tapangan ni Senator Bato. Pero kapag nandyan na, biglang titiklop. Diba? Naiinis ako sa mga DDS na kahit mali na yung sinusuportahan nila, is sinusuportahan pa rin nila. Diba? Mga ganyan lang. Hanggang inis lang tayo. Diba? So, I think, ewan ko. Sana maintindihan nyo rin. Yeah. Anyways, thank you din naman sa mga nanonood dito. I really appreciate it. Especially kapag umabot kayo dito sa dulo. So anyways, that's it na lang muna. Thank you so much for watching. Again, Viral Broadcast PH. Attorney Enzo, subscribe nyo rin yan. Huwag nyong awayin si Attorney Enzo. Para sobrang solid ni Attorney Enzo eh. Diba? Isa din yan sa parang nagiging mentor natin na parang dapat balance lang tayo. Diba? Hindi porket loyalist, pink, or DDS is dun ka na talaga die hard. Ito din pala, isingit ko rin pala sa inyo about dun sa DTI issue, yung sa 500. May mga nangaaway din sa akin dun. Sabi ko nga sa inyo, opinion ko lang naman yun. Diba? Kung para sa inyo, okay lang yung 500, naiintindihan ko kayo. Pero para sa akin, ibang usapan yung 500 kasi. Okay lang sana kung sa tao mismo nanggaling. Kaso, government nanggaling sa DTI mismo nanggaling yung word na okay lang yung 500. Yun yung hindi katanggap-tanggap para sa akin. Diba? So, sana naintindihan nyo din ako sa part na yun. Kasi kapag ayaw ko talaga. Diba? So, yeah. That's it na lang muna. So, again, Attorney Enzo, Viral Broadcast PH, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out. Good day, everyone. Good night, everyone. Kung anumang oras sa inyo.